Oo naman po, I'm willing to sign kung ito po yung sasabihin ng batas na gagawin natin. Wala naman po tayong tinatago. Kung kailangan pumirma po ng waiver, mas makikita pa po nila doon na abono pa po tayo sa posisyon natin. Kaya okay lang po yun. No problem po sa akin. Handa po akong patunayan sa harap ng aking mga kababayan na wala po akong tinatago. Kapag nakikita ko kung paano ako salubuhin ng mga kababayan ko, ramdam namin naniniwala sila sa kakayahan natin, and it really fueled me. Naalala ko, during our House Talks campaign, hindi ako tumitigil kahit tanghaling tapat. May time na pumasok ako sa isang pagkuban, and then lahat sila may nakasulat na mga flyers na parang, kaya mo yan, Mayor Aris, nandito kami. Sobrang touching. Sinalubong po ako agad ng mga 200 to 300 students na sila, may problem na kailangan solusyonan. On my first day of office, first day pa lang po, sinubok na tayo. Wala pang transition, pero doon ko po nakita na kapag nasa puso talaga yung paglilingkod, gagawa tayo ng paraan. At yun po yung klase ng liderato na gusto kong ibigay sa aking mga kababayan. Ngayon po na mayor na ako, pinapakita pa rin nila yung support nila sa akin. And yun po yung nakuha ko mula sa community. Ngayon po na nakaupo na tayo, alam po nila na hindi natin kayang solusyonan lahat ng bagay sa isang araw o 2 buwan. Pero ramdam na ramdam ko po na kasama ko sila in this journey. Despite all the struggles, yun po ang nabibigay sa akin na lakas at inspirasyon na magpatuloy tayo sa paglilingkod dito sa bayan. Sabi ko kanina, isa siya sa mga bagong miyembro ng M4GG, isa rin sa mga pinakabata at bagong muka sa Nueva Ecija. Pero bago natin siya ipakilala, konting trivia muna tayo about his hometown, Talavera, Nueva Ecija. Alam niyo ba na ang Talavera dati ay parte lamang ng lungsod ng Cabanatuan at ang dating pangalan ng bayan na ito ay Katugian. Kilala rin ang Talavera bilang vegetable basket o vegetable bowl ng Nueva Ecija. And a fun trivia about our guest for today is siya ang youngest elected mayor ng Talavera. So let's all welcome our guest for our first episode of Good POV. Let's all welcome Mayor Aris Lim. Mayor, magandang gabi po at welcome po sa Good POV. Magandang gabi, Winona. Thanks for having me. Isang karangalan po na maging parte ng unang episode ng Good POV. Yes. Mayor Aris, kamusta po kayo? Kamusta po ang adjustment mula konsehal to now being a mayor ng Talavera? Siyempre, Winona, it's a big adjustment, no? Una, it's truly an honor to be interviewed tonight. Maraming salamat po sa pagkakataon na to, M4GG. To answer your question, syempre malaking adjustment po coming from the legislative side to the executive kasi dati po gumagawa tayo ng mga ordinansa, ng mga resolusyon. Pero ngayon ako na po yung nagpapatupad. At totoo, medyo ramdam ko po yung weight, yung bigat ng leadership, ng responsibilidad, the weight of leadership, ika nga. Pero okay naman po sa araw-araw na maraming pumupunta sa office, sa opisina. Dala po yung kanilang mga hinaing at problema. Hindi ko po nakikita yun na dagdag pa sa akin for burden. Kundi I created this mindset na every problem na nilapit po sa ating opisina is an opportunity to be an answered prayer for them. Yun po, it reminds me lang na carrying the weight, yung leadership, it's not about power, but it's about carrying the weight of leadership and creating it into hope. Agree, Mayor. Diba, parang pagiging membro din ng M4GG, hindi lang siya badge of honor, but it's really a responsibility.
So far, Mayor, nakatatlong buwan na po kayo in office. Pwede po ba kayo magkwento bukod sa mga challenges? Kwento naman po kayo ng isang fun or memorable moment so far sa first few months niyo po in office as a mayor. Actually, fun naman siya everyday. Kung meron pong memorable moment, it would be my first day of office. Kasi July 1 po yun, naalala ko. Pagbukas po ng opisina, pagdating ko po sa munisipyo, sinalubong po ako agad ng mga 200 to 300 students na nag-ano sila, may problem na kailangan solusyonan on my first day of office. Kaya naramdaman ko agad yung bigat ng responsibilidad, but di ko natiis. Yung pagdating nila sa akin, may hinaing silang problema. Pero that very same day, nakagawa tayo ng solusyon agad dun sa problem na sinabi nila. And parang nakakatuwa lang po kasi first day pa lang po, sinubok na tayo. Wala pang transition, pero dun ko po nakita na kapag nasa puso talaga yung paglilingkod, gagawa tayo ng paraan. At yun po yung klase ng liderato na gusto kong ibigay sa aking mga kababayan. I'm sure, Mayor, hindi ka pa so akong nag-reach out sa inyo, no? Kasi I've read po sa social media, ang dami rin na sobrang nagsa-celebrate po nung panalo nyo nitong elections. Yes, yung unforgettable din, Winona, yung pagka panalo natin, grabe yung salubong sa atin ng tao. As in, hinintay nila ako dumating. Parang nung na-announce yung winner around 8-9 p.m., naghintay sila hanggang 12 and then sinalubong nila ako sa munisipyo. Ganun din po, noong unang araw ko, sinalubong nila ako. And it's very touching. Maraming salamat po sa mga kababayan. Mayor Aris, ano naman po yung nag-inspire sa inyo to run for mayor, lalo na po bilang batang public servant? Una, yung pagiging batang public servant, I've never seen that as a weakness, but as a strength. Sabi nga po sa history natin, yung kabataan yung unang lumaban para sa bayan natin. At kahit kailan yung paninindigan ng kabataan para sa bayan na hindi kayang bilhin ng anumang pilak at ginto. So yung inspiration ko naman po, bakit ako pumasok sa public service, konting story time lang, okay lang ba? Kwento lang na. So when I was nung age para sa SK, I planned na mag-file ako for SK sa barangay namin. And then kung papalarin tayo doon, gusto kong maging SK president ng bayan namin. Etong plano na to, kahit walang permission ng magulang ko, gagawin ko noon, talaga nakaplano ako. But then that term ng barangay election na yun, dun yung time na na-abolish yung SK. Nakakalungkot at that time, pero ngayon, dito pa rin po pala tayo dadalhin. And then yung inspiration ko, naalala ko po noon kasi ako po, nag-aral po ako sa Manila, but every weekend umuwi po ako ng Talavera. I'm very blessed na nabigyan po ako ng komportableng buhay ng aking mga magulang. Pero pag uwi ko ng Talavera, yung mga kabarkada ko po, mga anak ng manggagapas, anak ng mga mambubukid, doon ko po nakita na I see no difference sa mga kasama ko. Walang pagkakaiba yung dalawang mundo. Parehong may pangarap, parehong may galing. Ang kulang lang po is yung opportunity. At doon po ako nagkaroon ng hugot na I also want to give that opportunity sa aking community, sa mga kababayan ko, sa mga kababata ko. And yun po yung naging inspirasyon ko. I want to be that person. Actually, I challenge myself to be that person who stands in the gap. Kasi sabi ko, kung hindi po tayo tatayo doon sa gitna para magsimula ng pagbabago, then baka walang tumayo. So, nandito po tayo ngayon dahil hindi natin hayaan na hindi mabigyan ng opportunity yung mga kababayan ko.
Yes, Mayor. And it's really about giving people an alternative, especially in politics and governance. Na subaybayan ko po yung campaign nyo briefly, Mayor, kasi may mga kaibigan po ako sa Talavera. So nakikita ko po yung mga volunteer activities. Ano naman po, Mayor, yung naging suporta sa inyo nung community, nung mga youth, during your campaign? Kasi alam po natin kapag good governance, most of the time, ito yung mga kandidatong limited yung resources. Ito yung mga nagmo-mobilize talaga ng volunteers. What was your experience working with the community during your campaign? Actually, iniisip ko pa lang, no, parang natawa ako agad, kinilabutan ako, parang naisip ko lang. Kasi I'm very grateful dun sa community, pinakita nila, grabe, nakakatuwa kasi nag-unite sila. Sila yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kasi syempre hindi talaga naging madali una eh. Hindi ko naman po itatago yun. There are times na sobrang down ako. Pero pagising ko, the next day, while we're campaigning, kapag nakikita ko kung paano ako salubuhin ng mga kababayan ko, ramdam namin naniniwala sila sa kakayahan natin, and it really fueled me. Naalala ko, during our House to House campaign, hindi ako tumitigil kahit tanghaling tapat. May time na pumasok ako sa isang pagkuban, and then lahat sila may nakasulat na mga flyers na parang, kaya mo yan, Mayor Aris, nandito kami. Sobrang touching. And then naalala ko rin po, halos hindi na namin kailangan magdala ng pagkain kasi every street na pupuntahan namin, pinapakain nila kami. So kami lang ata yung nag-house to house campaign, pero nag-gain ng weight kasi lahat sila pinapakain kami, nagpre-prepare talaga sila ng food. Meron din time na naalala ko, sobrang daming nag-volunteer sa amin nung barangay na yun. Yung supply namin ng water, naubos kasi sobrang daming volunteer na sumama. Pero nung pagkaubos ng water, biglang may dumating agad na nag-volunteer, nagbibigay sila ng kahon-kahon ng tubig. At ngayon po na mayor na ako, pinapakita pa rin nila yung support nila sa akin. And yun po yung pinaka nakuha ko mula sa community. Ngayon po na nakaupo na tayo, alam po nila na hindi natin kayang solusyonan lahat ng bagay sa isang araw o 2 buwan. Pero ramdam na ramdam ko po na kasama ko sila in this journey. Despite all the struggles, yun po ang nabibigay sa akin na lakas at inspirasyon na magpatuloy tayo sa paglilingkod dito sa bayan. That's very inspiring, Mayor. And I'm sure marami pa po kayong plano, marami pa po kayong gustong ipatupad sa Talavera. So now let's talk about governance and M4GG values. So bilang bagong member po ng M4GG, Mayor Aris, syempre pinapahalagahan po natin yung integrity and transparency. Paano niyo po itong gustong ipakita at i-implement sa bayan ninyo sa Talavera? Actually, nung kampanya po, ito yung sinisigaw natin talaga na mahalaga. Una, let's define integrity first. Para sa akin po, ang integrity, ang ibig sabihin po sa akin ito is doing the right thing kahit na walang nanonood. Walang nakatingin, walang palakpak, walang entablado. Kasi in public service, we should not be here for applause. The real work is done behind the crowd. And if we want actual change, kailangan nakikita ito at nararamdaman ng tao. Sa transparency naman po, it is very important and critical at the same time, lalo na po sa panahon ngayon. Let's face the reality, mababa po ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Pero with being transparent, kung bukas at malinaw po ang ating pamahalaan, babalik po yung tiwala ng taong bayan. Sabi nga po sa Constitution, public office is a public trust. At paano natin ito ipapakita? Ako po, nilalaban ko po yung digitalization ng lahat ng mga government transactions, simula sa business permits hanggang sa pagkuha ng mga benefits. Gamitin po natin yung technology para maging katuwang natin, para mas maging transparent tayo sa taong bayan. Kailangan nakikita ng tao, hindi lang naririnig. Gamitin po natin yung mga advantages natin ngayon para mas maging transparent tayo kasi naniniwala po ako na less discretion, less corruption.
Yes, I agree, Mayor. Lalo na po, first term ninyo, ang dami niyo pang pwedeng magawa. So, bilang isang first termer naman po, bukod din sa ating mga transparency initiatives, ano po, Mayor Aris, yung priority programs at reforms po ninyo sa Talavera? Initially, during my first week of office, una ko agad na ginawa, nagsulat ako ng executive order para sa open governance. Kasi napakahalaga po nito kasi marami pong programs yung government at kailangan lang po i-maximize at makita ng tao. Kailangan nilang maunawaan kung paano gumagalaw yung bawat process ng ating pamahalaan. Sa budgeting process po namin, nag-i-invite po tayo ng mga organizations para makita nila kung paano pinoproseso yung budget. Mas gusto ko po na mas involved yung taong bayan sa decision making ng ating pamahalaan. Kasi sa pagiging transparent, nagiging katuwang po natin sila sa pagbabago at proseso at pagbuo ng desisyon. At higit sa lahat, gusto ko pong maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa bawat desisyon at program, ramdam nila na may nagmamalasakit at may kasama sila sa laban. At isa po yung paraan na yun. At isa pong paraan natin, yun na inclusive governance para walang Talaveranyong maiwan. Yes. Before we proceed, Mayor, doon sa ating next questions, mag-quick shoutout muna tayo sa mga nanonood kasi ang dami pa nagko-comment sa inyo. From Heidi. Nasa side kasi yung screen ko kaya. Ay, okay po. Si Heidi Victoria. Good evening po, Mayor Aris. Hi Heidi, good evening. Shout out sa mga taga Talavera. Ito po si Rose Valdez. Super proud na mapabilang sa nasasakupan si Yorms. Hi Rose Valdez. Yun, Yorms kasi yung tawag nila sa akin. Diba may... Okay. Very Gen Z. Yes, Yorms Aris. Ito naman po si Shandy May Corpus. Kabataan ang pag-asa ng bayan like Mayor Aris. I believe in that. Naniniwala po tayo dyan. Ayan. Ito si John Vincent Genches. Worth it ang pagod at puyat sa pagsuporta sa iyo, Kuya Yorms. Aris. Hi, Vincent. Ayan. So, shout out sa lahat ng mga taga-Talavera. Mga Talaveranyo. Yun. Okay ba yung Yorms Aris? Yorms. Ayan. Sige, Mayor, dahil maraming taga-Talavera dito, yung next question ko naman po sa inyo, kung meron kayong dream project para sa LGU Talavera, ano ito at bakit? Siyempre, marami po tayong pangarap para sa ating bayan. Libreng gamot para sa may mga sakit, maayos na classrooms para sa mga estudyante, suporta para sa mga mag-aaral, from grade school to college students, magandang benepisyo para sa ating mga senior citizens, PWD, solo parents, pati po yung mga magsasaka natin, mas maraming opportunities. Nandiyan po lahat yun. Pero isa sa dream project ko po ay magkaroon po ng sariling People's Council yung ating bayan. I want every sector to be represented para sa ganun po, yung taong bayan mismo, yung katuwang namin sa paggawa ng programs. Sila po mismo yung magbibigay ng inputs para sa mga programs na talagang makakatulong sa kanila. This project is very near and dear to me dahil sa akin po, ayaw kong may maiiwan na sektor. Sa pamamagitan po, sa pagkakaroon ng People's Council, mas magiging involved yung taong bayan, mas makakapagplano tayo ng mabuti, at mas makakagawa tayo ng mga programa, mas mahahati-hati natin yung budget natin kasi syempre alam mo naman from cities, yung iba't ibang municipalities, iba't ibang syudad, may kanya-kanyang budget and we have budget constraints, but through this council, mas mababudget natin ng maayos nang walang maiiwan sektor. And naniniwala po ako na this dream is very attainable. Ako po kasi I set achievable goals, pero even though I set achievable goals, I still dream big para sa bayan ng Talavera. At sa pamamagitan po ng mga achievable goals o maliliit na hakbang, sabay-sabay yun po yung magiging tool natin para maabot po natin yung malalaking pangarap natin para sa ating bayan. Thank you for sharing that, Mayor. Ang ganda po no, na bilang first termer,
yung priority mo is to share your power to the people. So that's a good sign of being a good governance advocate kapag willing ka to share your power and to empower the citizens. So alam ko po, first term nyo pa lang at mabilis lang ang panahon, ang term ng isang mayor. But when you imagine it, when you envision it, 3 years from now, by the end of your term, ano po yung nakikita ninyong vision when you look back? Ano na po yung gusto nyong magawa in your first term when you look back? Siyempre, 3 years, no? Alam mo naman yung government process, medyo... pero ako, yung pangarap ko para sa bayan ng Talavera, 3 taon mula ngayon, yung maramdaman ng mamamayan ng Talavera na merong gobyerno na nagtatrabaho para sa kanila. Hindi man po natin masolusyonan agad lahat ng mga problema, pero alam po nila na ginagawa nito ng paraan. Na meron silang government na nasasandalan, na alam nila yung pagbibigay ng serbisyo, patas, walang kulay, walang palakasan, hindi kailangan ng padrino. Gusto po natin na kahit sino, kahit walang kakilala, pwedeng lumapit sa ating pamahalaan. Bukas para sa lahat. Ito po yung dream ko na para sa akin, kapag kasama yung bawat mamamayan sa pag-angat ng bayan, we want our people involved, lahat may ambag, lahat may boses, lahat may tinig, lahat may partisipasyon. At sa bawat hakbang po na to, ito po yung magdadala sa atin sa patas, mas maunlad, at mas may tiwala na taong bayan sa ating pamahalaan. Yun po yung pangarap ko talaga. Isang Talavera kung saan ang bawat Talaveranyo ay may dahilan para umangat, magtiwala, at maniwala sa ating government. Yes. Mayor, ngayon naman po may mga tanong tayo mula sa ating M4GG Facebook page audience kasi kahapon po nag-post tayo kung ano yung gusto nilang tanungin. So meron lang po akong quick 3 questions. Una po dito, mula kay Culver Songalia. Hello Mayor, paano po kung yung mga council against sa FOI? Ano po yung gagawin mo? Against freedom of information? Yes po. Actually, I guess kung ganun po yung it defeats the purpose of having the People Council kasi kaya nga po tayo gumagawa ng People Council para mas maging bukas sa lahat. And ako naman po, simula pa lang nung unang araw or unang linggo ng aking pamamahala, malinaw na po yung direksyon natin na gusto natin maging bukas yung gobyerno para sa lahat. So, sa batas naman po yun, gusto natin mas maging open, mas maging transparent. So, hindi po tayo papayag na mas itago kung hindi gagawin pa nga natin na mas maging bukas para sa taong bayan. Yes. And last 2 questions, Mayor. Ito naman po galing doon sa post natin yesterday. This is from Genesis Magay. Medyo palaban po yung question niya. So yung una po ay, ikaw ba ay mula sa isang political dynasty? No. Actually, ako po, bilang 29 years old na mayor, napatunayan po natin na ang posisyon hindi nakalink sa pangalan o apelido kung hindi nasa puso. At ang lakas po, sa kabila po ng 21 taon na nakagawian, ipinakita po natin na hindi importante yung pangalan o dugo para maglingkod ka ng tapat sa bayan. At napatunayan po natin na ang tunay na lakas ay nasa taong bayan. Wow. We're proud of you, Mayor. 21 years and then now a new leadership with a very young mayor, 29 years old. Yung susunod galing kay Genesis Magay pa rin po. Sabi niya, willing ka bang pumirma ng waiver for your right to bank secrecy para patunayang ikaw ay walang bahid ng korupsyon? Oo naman po, I'm willing to sign kung ito po yung sasabihin ng batas na gagawin natin. Wala naman po tayong tinatago. Kung kailangan pumirma po ng waiver, mas makikita pa po nila doon na abono pa po tayo sa posisyon natin. Kaya okay lang po yun. No problem po sa akin. Handa po akong patunayan sa harap ng aking mga kababayan na wala po akong tinatago.
Oh, ayan, M4GG Facebook Live watchers. Talagang makikita natin, di ba? Posible ang bagong pamumuno. May nagpapa-shoutout po pala, Mayor. Shoutout sa kaya natin sa Talavera. Ayan, nakikita natin na posible ang pagbabago kapag may alternatibo yung taong bayan at merong handang lumaban. So for my final question, Mayor Aris, bilang pagtatapos po ng ating first episode, ano naman po yung message ninyo para sa mga kababayan ninyo sa Talavera at sa ating M4GG community na nanonood po ngayon? Ay, para sa mga kababayan ko, ulitin ko lang po yung sinabi ko nung nanalo po tayo. Ito pong tagumpay na to ay hindi para sa akin. Ito pong pinagtatrabahuhan din natin. Ito po ay para sa bawat magsasaka, sa bawat nanay, tatay, bawat lolo, lola, bawat magsasaka, bawat sektor ng ating komunidad. Maraming salamat po sa inyong paniniwala at pagtitiwala that change is possible and good governance is the solution. Ang mensahe ko po para sa M4GG community, isang karangalan po na maging parte ng community na ito. But I take this not as a recognition but as a challenge na maging tapat sa isang hamon po na ilagay ang buong puso, sarili at tapang sa paglilingkod para maramdaman po ng taong bayan yung tunay na serbisyo. I also take this sa pagsama niyo po sa akin sa M4GG community. I also take this as a call to action. Ilalaban po natin hanggang sa bawat desisyon at programa ng pamahalaan ay maramdaman ng bawat Pilipino ang transparency, integrity, at accountability hindi lang sa salita kung hindi sa gawa. We are here to rise and to prove that hope is alive at naniniwala po ako that it is possible and we will work hard until good governance is not a recognition but the standard of service dito sa bayan ng Talavera, hindi lang po dito, kundi sa buong bansang Pilipinas.